Ito na mga kababayan, nakarma na talaga. Nakarma na itong tatlong congressman sa lungsod ng Maynila. Pero bakit tayo patuloy, hingi muna ako ng pasensya dahil nga napakaingay dito sa ating kinaroroonan ngayon. Napakalakas na ulan mga kababayan dito sa aming probinsya sa Bohol ngayon. Sana nga lang walang katulad na pagbaha dito sa aming probinsya, dyan sa lungsod ng Maynila mga kababayan, na halos lumubog na naman yung buong lugar ng Maynila mga kababayan dahil nga sa mga palpak na flood control na pinagawa ng mga congressman na ito. Kasama na nga itong tatlong congressman na ito na sinabi ko na nakarma na mga kababayan. Totoo pala talaga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang gaba di magsaba dahil nga mga kababayan, itong tatlong congressman na ito ayon kay Mayor Isko Moreno ay dapat ipatawag ito sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, yung nag-iimbestiga ngayon dahil sa mga palpak na flood control mga kababayan sa pangunguna nga ni Senador Rodante Marcolita. Dapat nga talaga ipatawag itong tatlong congressman na ito. Ang hilig nitong magtuturo mga kababayan noon. Ang dami daw korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President mga kababayan. Pero ngayon na bulgar na sila mga kababayan. Kaya dapat ipatawag na itong mga ito sa Senate Blue Ribbon Committee. At dapat maparusahan itong mga ito. Lalong-lalo na ito si Congressman Chua mga kababayan. Uulit-ulitin natin. Itong si Congressman Chua ay nagpatayo ng isang barangay hall na nagkakahalaga ng 19 million mga kababayan. 19 million na kasing lapad na isang sidewalk mga kababayan. Imagine mga kababayan, isang sidewalk pinatayuan mo ng isang barangay hall na nagkakahalaga ng 19 million at illegal pa mga kababayan. Walang building permit at nakatayo pa sa isang lugar na illegal. O kaya tama talaga, itong si Mayor Isko Moreno dapat ipatawag itong tatlong congressman na ito dahil nga may kinalaman daw ang mga ito sa mga palpak na mga proyekto ng flood control sa buong Maynila mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Naniniwala si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na dapat isama sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ang flood control projects sa Maynila. Sa gitna ito, nagpagbaha sa maraming bahagi ng lungsod tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Batay sa datos ng sumbongsapangulo.ph website, isa sa may pinakamaraming flood control projects sa lungsod ng Maynila sa buong National Capital Region. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresentan ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Ito na mga kababayan, handang-handa. Ibig sabihin mga kababayan, handa-handa itong si Mayor Isko Moreno na tumistigo laban sa tatlong congressman na ito, itong mga ugok ng mga congressman na ito mga kababayan na mahilig magtuturo. Mahilig ito magbintang ang mga ito. Pero sila pala mga kababayan ay gumagawa ng mga illegal dyan sa lungsod ng Maynila. Ikaso nga lang mga kababayan, napabayaan ito noong mga nakaraang panahon. Lalong-lalo na noong hindi pa nakabalik ito sa pwesto, itong si Mayor Isko Moreno. Talagang namayagpag itong mga hindot na ito. Itong si Bini Abante mga kababayan, naipakita na natin dito sa ating YouTube channel kung gaano kagagara yung mga kagamitan nito, mga relos mga kababayan, sinturon, sasakyan, at kung ano-ano pa. Kung ano-ano pang mga ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyon mga kababayan. Tapos sila napakahilig nilang magtuturo. Mahilig silang magbintang kay Vice President Sara Duterte. Kaya tama talaga, sana maipatawag ito ni Senador Rodante Marcolita
ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan, para magpaliwanag sila. Pero mga kababayan, itong mga congressman na ito ay may kinalaman talaga sa sinabi ni Mayor Isko Moreno na mga palpak na flood control kay patuloy yung pagbaha dyan sa Metro Manila. Kung maalala niyo mga kababayan, yung pinagiba ni Congressman Joel Chua, yung covered court mga kababayan na pinakumpiska ni Mayor Isko Moreno, yung mga heavy equipment, ay yun daw yung contractor noon, yun din yung mga contractor ng mga flood control na nasa pangalan ni Congressman Joel Chua, mga kababayan. Ibig sabihin, kasabwat talaga itong si Congressman Chua sa mga palpak, sa mga pangungurakot. Ano bang tawag niyan mga kababayan? 50-50? 50-50 sa mga flood control, 50 sa congressman, 50 sa contractor. O mga kababayan, dapat talagang maimbestigahan ito. Samantala, isang congressman ang tinangkading bayaran ng isang district engineer, mga kababayan, ha? Iwan ko lang kung ito ay may katotohanan din ba ito. Kayo na yung bahalang umusga. Dahil nga arestado itong isang district engineer dahil nga tinangka niyang bayaran itong si Congressman Libiste, mga kababayan. Tinangka niyang bigyan ng milyon-milyong halaga at sinakyan naman kaagad ito ni Congressman Chua. Ang layo naman siguro, Congressman Chua, kung ipagkumpara ka excuse me, kay Congressman Libiste. Ikaw, ayon kay Mayor Isko Moreno, talagang kurakot ka. Pero hindi naman natin alam, mga kababayan, kung ano ba talaga ang totoong pagkatao nitong si Congressman Libiste. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Yeah. Rosalie, ano ba ang detalye nitong nabisto na tangkang panunuhol ng isang DPWH District Engineer kay Congressman Libiste? Ela, posibleng maibilang sa gagawing legislative inquiry ng House Infrastructure Committees o Infracom ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Kinumpirma ni Batangas Representative Leviste ang pagsampa ng kaso laban sa Batangas 1st District Engineer ng DPWH bukas. Kinumpirma ito ng kongresista sa isang pahayag sa kanyang social media page. Anya, hindi dapat pahintulutan ang korupsyon sa DPWH at dapat igiit ang mga proyektong may mataas na kalidad at mas mababang halaga. Kailangan din anyang obligahin ng mga contractor na agad ayusin ang pagkukulang sa mga proyekto ng walang karagdagang gastos mula sa gobyerno. Bago ito, napaulat ang pag-aresto sa isang DPWH engineer nitong weekend ng pulisya dahil sa pagtatangka umanong suhulan ng isang kongresista para ipatigil ang ginagawang investigasyon sa anomalyang flood control at iba pang proyekto sa kanyang distrito. Ayon naman kay Congressman Ridon, maaaring hingi ng iba pang detalye kay Congressman Leviste sa gagawing pagdinig ng House Infracom at ang lahat ng concerned persons kabilang na ang Batangas 1st District Engineer. Sa isa namang post sa social media, kinilala ni Senator Panfilo Ping Lacson si Congressman Leviste na siya umanong kongresista na tinangkang suhulan. Ito'y matapos ang matagumpay na police entrapment operation ng mga laban sa tiwaling district engineer na tinangkang manuhol ng 360 million pesos na halaga ng kickbacks mula sa infrastructure project sa kanyang distrito. Ito mga kababayan, ang kapal din ang mukha nitong si Congressman Ridon, Sa palagay niyo mga kababayan, kayo na yung balang humusga, wala din kaya itong mga flood control project itong si Congressman Ridon? Siguro nga, yung mga walang kinalaman sa proyekto na ito, itong flood control, itong palpak na flood control na ito, siguro, yun lang yung mga hindi mga kaalyado ng administrasyong ito. Samantala mga kababayan, si Kabayan Noli de Castro, muntik nang itapon yung kanyang cellphone mga kababayan dahil nga sa kanyang nalalaman na itong, ano pangalan ito? Sunwist ni, hindi sandwich ha, Sunwist ni Saldico mga kababayan, ay siya yung pinakamaraming gumuhong palpak na flood control mga kababayan. Napakadaming probinsya ang inabot. Kaya itong si Kabayan Noli de Castro, nung nabasa niya ito, na napakadaming gumuhong palpak
na mga flood control na gawa ng SunWest, mga kababayan, na pagmamayari ni Saldico. Muntik niya nang itapon yung kanyang cellphone. Ito, panoorin natin ito. Sa siyam na gumuho na flood control, 6 doon ay SunWest ang gumawa. Halos lahat SunWest hanggang Occidental Mindoro, hanggang doon sa Romblon. Ay, nako. Sayang. Hindi, huwag mong ibagsak. Hindi, mga kababayan, dahil sa galit, kahit tayo, magagalit tayo, wala natin ibagsak yung cellphone natin. Dahil sayang, wala tayong pambili. Nakakagalit din naman talaga. Siyam sa mga bumagsak na flood control, mga kababayan, o gumuho, ay 6 doon ay kay Saldico. O maliban na lang sa hindi pa natin nalalaman, mga kababayan. Kasi hindi natin alam kung mayroon pang mga gumuho pang mga flood control na yan. Yung sa Benguet, kay Ino ba yun? Kay Saldico din ba yun? Kung saan-saan pa, mga kababayan, mayroon pa tayong nakita pala dyan sa may sa may Irusin, Sursugon. Gumuho, hindi naman gumuho pa, mga kababayan, pero muntik na rin gumuho. Kulang na ng konting ulan, guguho na rin dahil bitak-bitak na. O balik tayo sa 3 congressman at tulunggis na ito. Itong 3 congressman na mahilig magtuturo, o yun ang dapat talaga. Dapat gisahin yun. Excuse me. Dapat gisahin yun ng Senate Blue Ribbon Committee. Talagang dikdikin yung mga yan. Hindi naman tayo maniniwala na walang mga alam yung mga yan. Nagkukunwari lang yan. Niluloko lang nila ang mga taga Maynila, mga kababayan. Hindi lang taga Maynila, ha. Lahat na mga Pilipino ay niluloko ng mga taong ito. Dahil nang galing sa buwis natin yan, mga kababayan, yung pira na kanilang ninakaw sa kaba ng ating bayan. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Bimbilin na Balikaw ng Ilocos Norte. Shoutout na rin kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo, si Coco, si Dion, si Yuri, at si mayroon pang isa. Tika lang, hanapin ko. Sino ba ito? Ba't ayaw? Ay, lumabas. At shoutout na rin kay Erika Dominguez. Shoutout na rin kay sino pa? Si Efren Vicente. Shoutout kay Wilfredo Mendoza. Shoutout kay Ninya Andrio na vlog. Maraming salamat sa iyo. Hindi sila nakialam pero angkat sa pundo. Yun ang shoutout na rin kay shoutout na rin kay Iloilo Losino. At shoutout na rin kay Iloilo Salino. Hirap ng pangalan mo, idol. Hirap basahin, pasensya na. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay Bong De La Torre. Shoutout kay Augusto Abulo. Shoutout na rin kay Ri Pascual. Kay Pidil Pare Jr. Shoutout na kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan. At kay Jodel Royo. Shoutout na rin kay Jodel Royo. Elmer Payahay. Elmer Payahay. Shoutout na rin kay Modisto Di Pista. Shoutout na rin kay Rosita Ignacio. Shoutout na rin kay Miyong Kubi at kay Pampi Di Cufin. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.